What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin yung 10 sintomas na torpe ka. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I help men gain control and leverage in their dating and relationships life. So, ang main topic ko sa channel ko is polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng isang loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculinity. And sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So kung ikaw gusto mo rin ma-achieve ang best masculine version of yourself para maka-attract ka ng isang feminine na babae, then you might want to subscribe to my channel dahil almost daily and weekly is nag-upload ako ng videos na makakatulong sa'yo. Sure ako doon dahil yun mismo yung ginagawa ko or yun yung sinishare ko dito yung mga na-experience ko at yung mga tumatalab sa akin. So yun, back to the video. Ano yung 10 sintomas na isa kang torpe? So, quick story time. So, before nung high school ako, isa akong self-proclaimed torpe. Kumbaga, proud ako na torpe ako. So, Jobs, ano ba yung torpe? So, torpe, ito yung tipong lalaki na may gusto siyang babae pero hindi niya alam kung ano yung gagawin. So, ang ginagawa na lang niya is nagpapakabait siya, nagiging generous siya, nagiging ma-effort siya, nagiging gentleman siya, nagiging nice and kind siya sa babae. At sa isip niya is enough na yon in order for him to attract yung crush niya. Ganyan na, usually itong mga torpe, ito yung mga tipong sad boy na ito lang ako, na sana tanggapin mo ko, mabait naman ako, na akala niya enough na yung niceness, akala niya enough na yung kindness, yung pagiging gentleman in order for him to attract a woman. So, yung nangyari is, wala din naman. Kumbaga, hindi rin ako nakapag-attack ng babae, na-take advantage ako, nagpa-under ako, in which, in my core, deep inside my core, is nawawala ako sa masculine energy ko. Kumbaga, mas feminine pa ako sa babae. Ako yung submissive, ako yung hindi ako makapag-take ng lead, sobrang dami kong suppressed emotions. Kasi nga, ang default talaga natin bilang lalaki, kung nanonood ka sa channel ko, ibig sabihin, ang default mo talaga is masculine energy, is hindi mo default ang pagiging feminine. So, mangyayari is magkakaroon ka ng frustration deep inside you na parang hindi ko gusto yung nangyayari. Kasi again, hindi ka nag-ooperate sa default masculine energy mo. So, ang torpe ay wala sa kanilang masculine energy. So, mas nagiging feminine pa sila sa feminine na babae. So, ano ba yung 10 sintomas na isa kang torpe? First, generous ka magbigay. Okay? Akala ng mga torpe na lalaki na yung pagiging generous nila is a sign of how good they are and yun lang yung paraan para ma-appreciate sila ng babae. Na kailangan nila magbigay ng regalo, magbigay ng chocolates, magbigay ng flowers, at the more na magbigay sila is the more na magugustuhan o ma-appreciate sila ng babae. However, again, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ganun yun. Okay? Hindi ganun nag-work ang attraction. Hindi siya, the more na mas marami kang binigay sa babae is mas magugustuhan ka niya. Okay? Hindi ganun nag-work yung attraction. Kasi sa isip ng babae na parang kapag ganun nangyari is parang binibili mo yung attraction nila. Sabi ko nga sa inyo, you can never buy attraction. Hindi mo mabibili ang attraction. Because attraction para sa mga babae is feelings. The way they feel about you. So, kapag masyado kang generous, okay? Generous ka lang magbigay sa babae, wala kang spark na sexual attraction doon. Ang nangyari is, na-appreciate ka lang nila, na-appreciate lang nila yung binibigay mo. Ang problema doon, kapag hindi attracted sa'yo yung babae, is matitake advantage ka. They will let you stay to their company or magsistay. Ano kanila, parang they will let you stay kasi sayang naman yung nakukuha nilang benefits sa'yo. So, madalas natitake advantage yung mga torpe dahil generous silang magbigay. Kasi akala nga nila na kapag mas generous sila is mas magugustuhan sila ng babae. So, generosity is only, magagamit mo lang yung generosity in order for you to keep a relationship. Okay? Hindi mo magagamit to spark attraction. Magagamit mo ang generosity
kindness, pagiging gentleman mo to keep relationship. To keep relationship. Okay? So kung friends lang ang tingin niya sa'yo at ginagamit mo yung generosity para ma-attract mo siya, eh hindi mo siya ma-attract. Makikip mo yung current situation mo ngayon. So kung ang sitwasyon mo ngayon ay isang friend at generous ka, okay, ikikip ka niya as a friend. You will stay where you are. Never mo may escalate yon. Kahit gaano pa karaming ibigay mong chocolates, food panda, milk tea, or flowers, friend ka lang sa paningin niya. Okay? Because generosity, niceness, being kind, pagiging gentleman is only good for keeping relationships. Next, ang hilig mong solusyonan yung problema ng babae. So, ang tawag ko dito is superhero syndrome. Na feeling mo ikaw yung tagapagligtas palagi ng babae kapag may problema siya. So, marami akong mga nakakausap na lalaki na mga lumalapit sa aking email subscribers. Sila yung, kapag may problema, lalong-lalo na sa pera, ang babae, is pinapautang nila to. Kunwari, walang tuition, walang pamasahe, ganyan, na namumblema yung babae. So, ang gagawin nila is they will try to be the solution provider. Okay? Pilit nilang sinusolve yung problema ng babae. Kahit na, usually, kahit hindi naman nasabihin ng babae na, uy, solusyonan mo naman tong problema ko. Sa kanila, matik na yun. Na, uy, may problema siya. Sige nga, solusyonan ko. Kapag torpe ka, usually, yan yung ginagawa mo. You are trying to solve her problem without her asking for it. Kasi feeling mo na kapag sinolve mo yung problem niya is nagiging valuable ka sa babae. In which, hindi. Okay? Again, yung pagiging kind, yung pagiging nice, pagiging gentleman, yung pagiging solution provider is only enough to keep a relationship. So kung nasa friend zone ka ngayon at ginagawa mo to, may keep mo lang yung current situation mo ngayon. So never mo may escalate kapag ganito yung ginagawa mo. Okay? So yung mga torpe din is sobrang galing magbigay ng solusyon sa babae. Pero yung sarili nilang problema ay hindi nila masolusyonan. Ang hilig nila mag-solve ng ibang problema, pero yung sarili nilang problema is hindi nila ma-solve. Alam nilang, ang dami nilang insecurities, alam nilang broke sila, alam nilang hindi na healthy yung tingin nila sa sarili nila, is never nila susolusyonan yon. Kasi nga, nakatali yung value nila sa babae. Nakatali yung value mo sa babae. So that's why, feeling mo, valuable ka lang if you are providing solution sa problema ng iba. Pero never ka magiging valuable sa paningin ng babae or paningin ng ibang mga tao kung sariling problema pa lang ay hindi mo ma-fix. Kasi hindi ka na nila pagkakatiwalaan. Kasi sa sarili mo pa lang mga problema hindi mo ma-fix. Problema pa kaya nila. Alright, next. Adik ka sa validation ng ibang tao. So, halos lahat ng ginagawa mo is ginagawa mo para makakuha ka ng validation galing sa mga ibang mga tao. Or, gawin na natin mas specific. Ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon para makakuha ka ng atensyon, ng validation galing sa mga babae. So, kapag ikaw ay addict sa validation ng ibang mga tao, is sign yan pagiging torpe mo. So, lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, parang ginagawa mo siya to gain someone's approval or para i-avoid yung disapproval nila. So, kunwari, nag-gym ka para lang makakuha ng atensyon ng babae, para lang makakuha ng validation ng ibang tao. Hindi mo ginagawa yon para sa sarili mo. Ganun ka kapag torpe ka. So, lahat ng ginagawa mo is laging nakatali sa validation ng iba. Kaya kapag hindi ka nakakuha ng validation galing sa babae, is ihihinto mo lang din to. Next. Ayaw mo ng away, gulo, or conflict. Okay? Sign na isa kang torpe if kapag ayaw mo ng away, gulo, or conflict. So usually, gusto mo yung mundo mo ay smooth sailing lang. Ayaw mo magkaroon ng gusot. Ganyan. Pero sa katotohanan, ang buhay ay puno ng gusot. Okay? Never mong, walang buhay na walang gusot. Okay?
Si Jesus nga putik, Diyos na yun pero sobrang daming gusot ang pinagdaanan. Sobrang daming challenges ang pinagdaanan. Never mo masusmooth out yung buhay mo. Okay? Meron talaga tayong mga seasons na up and down. Kumbaga may law of rhythm. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Gulong ng palad. Ganyan. So, what they do basically is ayaw nila ng conflict, ayaw nila ng tension. So, hindi na sila nagtitake ng risk. Okay? Never nilang sinasabi yung nararamdaman nila. Never sila nag-initiate, never sila nag-move outside their comfort zone kasi gusto lang nila maging comfortable or maging smooth lang ang buhay nila. Okay? Kung hindi ka umalis sa comfort zone mo, never mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. Okay? You need to take risk. Okay? Kailangan guluhin mo yung buhay mo. Kailangan magkaroon ng conflicts. Kumbaga, kailangan magkaroon ka ng mga problema sa buhay mo. For example, sa pera, sabihin natin, sa career, may gusto kang bilhin na isang bagay pero hindi mo ma-afford. Good problem yun. Kasi kung gagamitin mo yun in order for you to improve yourself, ibig sabihin, magkaroon ng skills, i-improve yung skills mo para tumaas yung value mo, kumbaga yung money-making skills mo, then that's a good problem. Kumbaga sinusolve mo yung problema mo na hindi mo mabili yung isang bagay, so sinusolve mo siya by actually learning more skills to provide more income to yourself. So, lagyan nyo ng gusot. Okay, huwag kayong matakot sa conflict. Huwag kayong matakot sa away, sa gulo. Ganyan. O, pagdating sa dating, ayaw nila ng ayaw nilang mag-take ng risk. Ayaw nilang mag-flirt na baka daw kasi tawag doon? Ma-off yung babae. So, nangyayari, nagiging play safe kayo. Kapag naging play safe kayo, walang mangyayari kasi never na mag-i-initiate. Okay, 98% of the time, never mag-i-initiate ang babae. Ang ginagawa lang nila is i-reflect nila yung energy pabalik sa'yo. Okay, it's your job to rock the boat. It's your job to, to create tension, to create a little bit of conflict, to create a little bit of challenge sa babae. Okay, in that way, mas tataas yung attraction. That's why sobrang boring. Okay? Sobrang boring ng nice guys. Sobrang boring ng mga torpe. Okay? For sure na nakabasa na kayo ng mga comments sa mga babae about sa pagiging nice guys na sobrang bait naman niya pero wala talaga akong ma-feel sa kanya. It's because walang conflict, walang tension. Everything are smooth. Okay? Na feeling na is namamanipulate. Okay, putik na, nabubulol na ako. Kumbaga, minamanipula mo yung reality. In which kasi sa reality, wala naman talagang smooth na buhay. Okay? Na you are trying to avoid conflict, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, so ang ginagawa mo is nagiging yes man ka na lang. Na kung ano yung gusto niya para wala ng away, yun na lang din yung gusto ko. So, nangyayari is sinusuppress mo o nire-repress mo yung sarili mong desisyon, yung sarili mong opinion, sarili mong idea. Ginagawa mo yun para magustuhan ka niya. So, hindi na nagkakaroon ng challenge, hindi na nagkakaroon ng conflict, ganyan. Kaya mas gusto ng mga babae yung bad boy kasi kaya nila gumawa ng conflict. Kaya nila magstay sa frame nila, kaya nilang ipaglaban yung opinion nila at hindi sila yes man. Kaya nila mag-say ng no, meron silang mga boundaries. Alright? Next. Ayaw mong nakikita yung mga mali mo ng iba. Okay? Dahil nga pinoprotektahan mo yung pagiging kind, yung pagiging gentleman, yung pagiging nice mo, is ayaw mong nakikita na nagkakamali ka. So, nagiging tatawag doon is perfectionist. Okay? Kasi akala mo na kapag nagkamali ka, kapag meron kang nagawang mali, is marereject ka na, is mapapahiya ka, or iiwan ka ng babae mo. Okay? Kasama sa buhay ang failures. So, don't be afraid to show your failures. Kasi walang tao ang hindi nagkakamali. Walang perfecto na tao. Okay? So, baguhin mo yon. Make sure to have a good relationship with failure.
Because failure is feedback. Tuwing nag-fail ka, doon ka mas gumagaling pa, doon ka mas nag-i-improve pa. Kung may ginagawa ka in order for you to avoid yung mga mistakes mong nagawa, to avoid that failure. Pero habang buhay ka, you will constantly have shortcomings, you will constantly have failures. So it's okay na ipakita mo na nagkakamali ka. Okay? And you are accountable enough and proactive enough to turn that around. Next, masyado kang perfectionist at nag-aantay ng tamang timing. So, very close dun sa kanina. So, dahil sa kakaantay mo ng perfect timing o right knowledge, for example, ano ba yung tamang message sa kanya? Ano ba yung tamang first move? Ano ba yung tamang timing? So, sobrang kakaisip mo, sobrang kaka-overthink mo, wala ka nang nagawa. Na hindi mo na na-send yung message. Naunahan ka pa ng iba. So, kakaantay mo sa perfect strategy, sa kakaantay mo ng perfect timing na feeling mo na merong tama or merong right way to do everything is wala na nangyayari sa buhay mo. So, in order for you to figure out kung ano ba yung gumagana is you need to try. You need to try things. You need to risk rejection. You need to risk failure. So kaya nga ako nandito in order for you to share kung ano yung mga nalalaman ko. Kasi ako, sobrang dami kong failures. Not only sa relationship, sa dating, but also overall sa buhay ko. Okay? So kung gusto mo ma-achieve yung best masculine version of yourself, huwag kayong magkaantay ng perfect timing. You only need enough knowledge. Kapag meron kayong nalaman, make sure i-apply mo siya agad. Okay? In that way, nagkakaroon ka ng experience. Either win or lose experience pa rin yun at magkakaroon ka ng learnings from it. In that way, nakakapag-improve ka. Okay? Next. So, mahilig magtago ng nararamdaman. Kapag torpe ka, usually ganyan. Hindi makaamin. Na feeling nila kapag umamin sila is, pag nagpakita sila ng motibo o umamin sila is mare-reject na sila. So, ganyan. So, also, meron tayo, kasi torpe din ako before, meron tayong tendency na kapag galit na tayo, tinatago natin. Kapag malungkot tayo, tinatago natin. Mahilig tayong magsuot ng maskara na lahat okay lang. Lahat, happy-happy lang tayo. Na hindi tayo nagagalit, hindi tayo marunong magalit, hindi tayo marunong mainis. Kasi nga, pinoprotektahan natin yung nice guy image natin. Kasi ako nga pinoprotektahan ko yung image ko na torpe ako. Proud pa akong torpe ako nun eh. Kapag ganun is, ina-abandon mo yung sarili mo. So, self-abandonment ang tawag doon. Kapag sinusuppress mo o nire-repress mo yung feelings mo para lang makakuha ng validation o para lang walang away o walang gulo, self-abandonment ang nangyayari. Kapag inabandon mo yung sarili mo, is mawawala yung self-confidence mo, mawawala yung self-worth mo. Kasi ikaw nga, sarili mo palang inabandon na mo na yung sarili mo sino pa kakampi mo? So this will domino, para magkakaroon ng domino epekto sa lahat. Hindi lang sa babae, hindi lang sa dating and relationships mo. Okay? Next. Ayaw maging katulad ng tatay. Ayaw mong maging katulad ng tatay mo. So basically, ito yung based on my experience kasi nagkaroon ng, kumbaga, hindi naging maganda yung relationship ng tatay at nanay ko. At napunta ako sa nanay side ko. Yung nanay ko yung nagpalaki sa akin. So, during those times, syempre, nasa isip ko, ayoko maging katulad ng tatay ko. So, sobrang galit na galit ako sa tatay ko. Usually kasi, kapag meron kang gantong sintomas, is unavailable yung tatay mo, palaging galit, passive, or yun, hindi kayang i-lead yung family. So, ang nangyari is, nagkakaroon ka ng mentality or idea na ayoko maging katulad ng tatay ko. Okay? So, ang nangyayari is lumalayo ka sa kanya. Ganyan, wala kang nagiging model. So, minomodel mo yung sarili mo sa nanay mo. So, one example is, pagdating sa dating or sa relationships,
ang nagiging model mo is yung nanay mo. So, akala mo para makuha mo yung loob ng babae is kailangan mong maging mabait lang, sundin mo lang lahat ng inuutos o lahat ng gusto, ibigay mo lang lahat ng gusto, magpakabait ka lang. Kasi nakukuha mo yung love ng nanay mo sa pamamagitan ng mga ganung bagay. Pero pagdating sa dating and relationships, hindi gagana yun. Kasi again, naghahanap yung mga babae ng mga leaders, na mga kayang maging i-lead sila. Hindi sila naghahanap ng isang anak. So, wag mo itatrato bilang nanay yung mga dinidate mong babae. Okay? Kasi hindi sila naghahanap ng anak na palalakihin. Okay? Next. Mas close ka sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Okay? Mas marami ka pang girl best friend o mas nagsispend ka pa ng maraming oras sa girl best friend mo kaysa mga barkada mong lalaki. Okay? Usually kapag ano naman, may gusto ko naman talaga sa girl best friend mo, hindi mo na talaga maamin kasi torpe ka. Okay, wala kang bayag. Okay, you don't have the spine and balls to, to take action, to take the lead, to initiate, to escalate things up. So nagtatago ka sa niceness. So meron kang maskara. Ganyan, isa kang torpe. So yun, so dahil nga sobrang feminize mo is mas nakaka-relate ka sa mga feminine na babae. So mas marami ka pang kaibigan na babae kaysa sa lalaki. Mas nag uh, mas nag-spend ka pa ng time sa mga kaibigan mong babae kaysa sa mga kaibigan mong lalaki. So if you want to improve your masculinity, okay, you need to have friends that will push you to improve. Okay? That will push you to achieve your best masculine version of yourself. Kasi tinan mo, kung meron ka mga kaibigang babae, usually ang mga aya niyan is puro mga fun, mga ano tayo, coffee shop tayo, ganyan, relax tayo, beach tayo, club tayo, ganyan. Pero kapag meron kang masculine na group, meron kang masculine na barkada, aayain ka niyan, i-challenge ka niyan na maging best masculine version of yourself. Usually, ang ayaan nyo, di ba? Basketball. Ganyan, pagalingan kayo mag-basketball. Kapag nakapag-network kayo ng mga kaibigan mo lalaki na mahilig din mag-business, pag-uusapan yung mga business, ganyan, hindi puro chismis, ganyan. So, meron din ng mga lalaki na very feminine, na puro bar lang, puro club lang, puro babae lang, puro pleasure lang. You need to find a circle, a network, okay? A group of men that will push you, that will challenge you to be the best masculine version of yourself. Kailangan doon, almost lahat, okay, majority ng oras mo or meron kang marami kang oras na nabibigay sa kanila kaysa sa mga babae or sa mga kaibigan mong lalaki na puro pleasure lang ang gusto. So you need to find that kind of circle. Next. Mas priority mo ang needs ng ibang tao kaysa sa sarili mo. So mas inuuna mo pa yung needs nila kaysa sa needs mo. Okay? Na feeling mo na selfish ka kapag inuna mo yung sarili mo. Tandaan mo, sa mundong to, ang kakampi mo lang ay sarili mo. Huwag kang maniniwala sa utang na loob. Utang na loob, huwag kang maniwala sa utang na loob. Okay? Kasi kapag pinaasa mo sa iba, naging dependent ka sa iba, ay, tinulungan ko naman siya, so i-expect ko na tutulungan niya rin ako. So, mangyayari, magiging dependent ka na sa taong yun. Kaya hindi ako fan ng utang na loob. Number one, hindi genuine, kasi ginagawa mo to dahil may gusto kang makuha. Number two, hindi authentic. Very performative ang utang na loob. For example, sa dating. Bibigyan ko siya ng flowers kasi i-expect ko, kapag binigyan ko siya ng flowers, ikikiss niya ako or bibigyan niya na sa akin yung yes. So, hindi genuine. Give to receive ang nangyayari. Okay? Wala yung authenticity kasi performative. Okay? Na dapat mas priority mo talaga yung needs mo, yung sarili mo. Above all. Okay? Priority mo yung sarili mo at yung Diyos lang. Yun lang. Others, nasa low end ng priority mo. Okay? Majority ng time, energy, at money mo should be for yourself. Hindi para sa ibang tao. Kasi kung binibigay mo sa ibang tao, mas priority mo pa yung needs nila kesa sa sarili mo.
ay mauubos at mauubos ka hanggat sa wala nang matira sa'yo. Zero. Wala ka nang bayag, wala ka pang pera. Okay? Zero ka. Next. Nakadepende ang emotions or mood mo sa emotions or mood ng babae mo. Okay? Ibig sabihin nun, wala kang emotional independence. So, very dependent ka sa mood or emotions ng babae mo. Kapag masaya lang siya, tsaka ka lang nagiging masaya. Kapag malungkot siya, kapag galit siya sa'yo, kapag nasa negative state siya, nasa negative state ka na rin. So, ang nangyayari is nakokontrol ka ng emotions ng babae. Wala kang sariling frame. Okay? Wala kang sariling mundo, wala kang sariling emotions. Okay? Sa dynamics ng isang relationship, ang babae talaga is paiba-iba ng emotions or mood. The feminine is always like that. Para silang weather, pabago-bago. So, ang role mo sa dynamics na yon is to be the mountain, to be the rock. So, kahit ano pang buhos, kahit ano pang weather, kahit gaano pa siya kainit, kahit gaano pa siya kalamig, kahit gaano pa siya kabasa, kaya mong maging rock na hindi natitinag, na hindi nakadepende sa kanya yung mood mo. Kaya mong maging masaya kahit bad mood siya. Kaya mong maging masaya kahit hindi kanya gusto. Kaya mong maging fulfilled kahit ni-reject ka niya. Kasi may sarili kang mundo. Okay? Ikaw ay emotionally independent. Yung sinasabi ko, kaya importante na magkaroon ka ng self-sustainable world. Kaya nyo i-self-sustain yung sarili nyo at hindi nyo kailangan ng ibang tao in order for you to be fulfilled, to feel joyful. Yan, gumawa kayo ng sarili nyong mundo. So yun, so that's that 10 signs, okay? 10 simptomas na ikaw ay isang torpe. Di nga lang ata 10 yun eh. 12 ata yung binigay ko sa inyo. So yun, so kung ikaw ay isang lalaki na palaging nababasted, na-friendzone, nare-reject, or ano pa ba? Or hindi mo nakukuha yung resulta na gusto mo pagdating sa dating and relationships mo, then you might want to check yung mga links sa description box ko. Andyan yung mga programs ko. So, if gusto niyo lang naman na matuto pa in-depth, so meron ako mga programs dyan, check nyo lang yung links sa bio ko. So, yun lang. Hopefully, na-enjoy nyo tong video na to, tong bagong format ng video ko na to. Kapag nagustuhan nyo, comment down below on what you think. Kasi dati, puro ano lang ako, talking head lang ako, puro mukha ko lang yung nakikita nyo. So ngayon, nagkaroon ako ng slides. So, give a comment below kung what do you think? Kung mas gusto nyo ba ito yung ganitong format or mas gusto nyo yung nagsasalita lang ako sa camera. So yun lang. Hopefully to see you on the next video. Let's go! Pow!